Nagulantang lahat, kamera, walang nagawa sa matinding pasabog ni VP Sara Tiklop HOR. Intro natin no? Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. Ayan at syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal tuloy. Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito po, no? BP Sara versus House of Tambaluslos. Ayun, no? Bali itong boses na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon ay nagmula kay Sir Badong Arateles. Ayan, panoorin natin ito at bigyan natin ng komento. Diba? Pero na po si BP Sara. Hindi pa nakakabawi eh. Isa pa. Isang hearing pa po siya. Ano na yan? Swift na kayo. Nakaka-tripit na kayo, ha? Tripit na ngayon, ha? Isa pa. Swift na. So, ang ibig sabihin ni Sir Badong dito na swift na, so, syempre, ilang beses na silang nagharap. 'Di ba? Talagang, talagang si VP Sara talaga is hindi natitinag. No? Hindi siya natitinag eh. Kung ano siya nung una siyang nakaharap nila, is ganun pa rin siya nung mga sumunod. Talagang palaban pa rin, talagang may mga naisasagot pa rin siya. Kasi nakikita mo sa kanya parang hindi siya natatamimi. 'Di ba? Hindi katulad ng iba kapag ganyan karami, 'di ba, sa Kongreso. Alam naman natin, 'di ba, talagang matitindi yan magtanong, 'di ba, pag nandiyan. Pero si VP Sara talaga is ready siya eh. 'Di ba, parang handa ako kayong harapin. Kahit anong itanong niyo sa akin. Sasabayan ko kayo. 'Di ba? Kawawa naman po yung mga nagpaplanong wasakin si VP Sara. Lalo pong sumisikat si BP Sara. Yun lang. Tandaan po ninyo, yung mga hearing na yan, no? Pag hindi po yan kinover ng media, wala pong silbi, wala namang magtitigang manood yan. Kaya po maraming nanonood, no? Pag nariyan po si BP Sara, etc. Okay. Katulad ayun lang talagang sa ginagawa, yung nangyayaring ganyan kay VP Sara, tama yung sinabi ni Sir Badong, na parang patuloy lang siyang sumisikat dun sa nangyayari. 'Di ba? Patuloy lang siyang nakikilala. Kasi kung meron mang mga nababalitaan tayo na ganyan, kaya ginaganyan si VP Sara is para masira siya, mawala siya, mag-iba ang tingin sa kanya ng mga tao, dapat hindi ganyan. 'Di ba? Kasi hangga't nakikita sa kanya na ginaganyan siya, na napagtutulungan, no? Tapos kung ano-ano ang pinaparatang sa kanya, is lalong nagkakaroon ng simpatya sa kanya yung mga tao. Lalo na yung mga ikinakasa sa kanya, yung mga inaakusa, is wala namang ebidensya na pinapakita. Walang sapat. So, eto naman, kay VP Sara, is meron siyang mga talagang ebidensyang pinapakita. No? So, doon sa mga naparatangan din ni VP Sara, kung ano man yun, mas maganda na lang siguro, no, para sa akin, is magpaliwanag na lang din. 'Di ba? Hindi naman kabawasan yung pagpapaliwanag kung tutuusin. Mas magandang mas maganda nga yun. 'Di ba? Kuwari ikaw, nabanggit ka ni VP Sara tungkol na may ginawa kang anomalya o ganto ganyan. Mas maganda yung pinapaliwanag mo sa mga tao. Bakit mo nagawa yun? Bakit mo nagawa? Kasi ganto nagawa ko yun, ganto ganyan ganyan kasi meron akong proyektong ganto ganyan. Pwede mong ipaliwanag kung saan dinala. Kasi uulitin ko, kasi kung makikipagsabayan lang kay VP Sara, hindi matatapos yan. Lalong magiging mainit lang ng mainit yung nangyayari. At lalong yung mga tao is parang madidismaya talaga at iisipin nila na, totoo tong binibintang ni Sara Duterte, totoo tong pinaparatang niya. Kasi yung pinaparatang niya is mabigat na akusasyon yun. 'Di ba? So eto naman, inaakusa si VP Sara ng kung ano-ano kapag humaharap siya ng Kongreso, pero nakikita ko kay VP Sara talaga na dire-diretso siya. No, hindi siya hindi siya nagpapatinag. Talagang nakikita mo sa kanya na ako inosente ako, wala akong kinalaman sa mga ganyan. Kaya direkta akong haharap sa inyo. Mata sa mata ako titingin sa inyo kasi ang tao kapag yan nagsasabi ng totoo, kalimitan yan makikita mo sa mata.
Lalong-lalo na kapag ang tingin sa'yo, diretsong-diretso talaga. Sa mata pa lang nakikita mo na kung nagsisinungaling ang isang tao o hindi. Kung marunong ka makiramdam, di ba, mga katunay? Minsan yung mga kapulisan natin, yun ang tinitignan eh. Di ba? Kung nagsisinungaling yung suspect o hindi. Alam nila yan. Ako kasi nararamdaman ko kay VP Sara, no? Yung mga inaakusa sa kanya is hindi naman siya nagsisinungaling sa sinasabi niya na, ito wala naman ganito, na ipapaliwanag niya yung mga inaakusa sa kanya. Kaya dapat kung may inaakusa din si VP Sara dun sa mga nai-involve, dapat katulad din ni VP Sara na, nagsasalita rin. Handa ko ring harapin yan. 'Di ba? Sasagutin ko lahat yan. Yun ang nagiging kulang. Kaya tuloy yung ibang taong bayan, syempre lahat ng taong bayan, hindi nauunawaan yung nangyayari. 'Di ba? Kasi ang naiisip nila, ganyan lang yan, talagang guilty ka, talagang ganto talaga yung ginagawa mo. Yun yung pumapasok sa isip nila. So kay VP Sara kasi is hindi. Sinasagot niya kung ano yung itinatanong sa kanya ng mga ganyan. 'Di ba? Direkta niyang sinasabi. Ngayon, kung meron siyang bagay na hindi sinasabi, is syempre, nakaano na yun sa korte, gaya na sa confidential fund. 'Di ba? Hindi niya naman pwedeng ipaliwanag yung confidential fund diyan dahil confidential nga 'yun. 'Di ba? Na po ng sinasabi ni BP Sara, wala po talagang ang purpose talaga nitong lahat ng ito. No, magtapatan na tayo para sirain, kumbaga, no to BP Sara as a president for 2028, 'di ba? It is clear to me that this inquiry is not about misuse funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Parang sinasabi na no to BP Sara as president in 2028. Yun lang talaga yung nakikita kong dahilan. Tungkol yan sa 2028. 'Di ba? Kaya ginaganyan siya. Kasi sa lahat naman ng ahensya hindi naman ginaganyan si VP Sara. Sa lahat lang din ng mga vice president is hindi ginaganyan. Si VP Sara lang talaga. 'Di ba? Kasi nakikita nga nila na yan lang talaga ang pinakamatinding kalaban pagdating ng 2028. Kasi kung si VP Sara is hindi tatakbo sa 2028, no? May pag-asa talaga lahat ng tatakbo No, kahit si Romualdez kung tatakbo siya, kung hindi tatakbo si VP Sara, kahit si Romualdez baka may pag-asa pa di ba? Parang gano'n. Pero sa tingin ko kasi sa nangyayari ngayon, no, kay Martin, is parang syempre nadidismaya yung mga tao. 'Di ba? Sa mga naririnig, sa mga nakikita, sa mga lalo na sa mga nasisiwalat ni VP Sara. 'Di ba? Ngayon, ang kulang diyan, 'di ba? Kailangan is harapin ni Martin talaga. Is talagang ipaliwanag niya talaga sa publiko kung ano ba talaga iyon. 'Di ba? Hindi yung parang kayo nang bahala diyan, kailangan iganti niyo ako sa kanya, wag ganoon. Hindi, 'di ba? Mas maganda bilang politiko is talagang ipakita talaga sa lahat ng mga tao Kasi oras na akusahan ka ng ganyan, kailangan ng katwiran. Parang sa korte. Ikaw inaakusahan ka, suspect ka. 'Di ba? Ikaw suspect ka, hindi ka magsasalita, hindi mo ididepensa ang sarili mo. 'Di ba kailangan idepensa mo ang sarili mo? Kasi minsan kaya hindi sila nagsasalita, ang iniisip nila, nasa posisyon naman ako. Hindi ako basta-basta 'di ba? Hindi naman ako basta-basta matatanggal, hindi naman ako basta-basta maano nito. Eto, kawawa to, walang kakampi to. 'Di ba? Pero ang sinasabi ko dito, wag masyadong magpapakampante. 'Di ba? Kasi nga hindi naman for lifetime yung mga nanunungkulan kahit sabihin na ka-close ni Martin ng administrasyon, 'di ba? Hindi mo masasabi na panghabang buhay si PBBM na manunungkulan. No, maaaring magpalit 'yan. 'Di ba? At ang masama diyan kung si VP Sara ang papalit. Yung ibig ko sabihin, matalo, 'di ba? Matalo tumakbo si VP Sara, manalo siya. Sigurado papalitan na 'yon. So paano na ngayon yung mga tao na kumalaban kay VP Sara, yung mga nagdidiin sa kanya ng kung ano-ano. Meron nga nagsasabi na, may mga nagko-comment na, baka yung kulungan mapuno. Ako natatawa ako sa mga comment.
'Di ba? Kaya yung mga nasasangkot talaga is maganda, is nagpapaliwanag. Yun ang kulang eh. Kahit sa ating presidente, mas maganda kung nai-involve din ang pangalan niya sa mga ganun, is mas maganda nagpapaliwanag. Katulad nga nung nai-issue na yung sa concert niya sa Duran ba yun? Oh, ipaliwanag niya rin. 'Di ba? Ganun lang yun eh. 'Di ba kasi nakukulang ng attachment sa tao kaya hindi gaanong maintindihan. No, hindi sa dinidepensa ko yung yung isang panig. No, ang gusto lang natin dito is maliwanagan natin lahat. Malinawan natin kung ano ba talaga. Alam naman natin syempre mabibigat na mga paratang yung nabibitawan sa magkabilang kampo. Si VP Sara ginagawa niya naman ang side niya na ipaliwanag yung side niya. Mas maganda dito sa isang side din is maipapaliwanag din. 'Di ba? Yun po lang to no? Yun lang po to. Ngayon to, discredit, siraan, na usually, sinabi naman ni BP Sara yan, talagang yung mga vice president ay sumasalang dyan. Eh, nakisawsaw kayo. Kita nyo, nakailang hearing na kayo, di ba? Ikalawang pagkakamali nito, ano yung purpose? Wasakin si BP Sara. No? Wasakin yung popularidad. Kasi, hindi, tingnan yung mangyayari. Tuwing atin si BP Sara, lahat ng media nakatutok. Bidang-bida si BP Sara. Hindi naman nila mabutata sa actual na hearing. Ano po yung purpose? Sa totoo lang po, bakit nila pilit na pinatin si BP Sara? Ano po yung purpose? Para pagmukhain na magnanakaw, no? Katulad ng mga ginagawa nila kay Alice Go, Cassandra Ong, sila Harry Roque. Yan ang gusto nila eh. Ipahiya. Palabasin na magnanakaw. Palabasin na karapat-dapat na sampahan ng kasong na karapat-dapat impeach. O yan yung purpose nyo, di ba? Para dun sa akin na para dun sa palabasing magnanakaw si VP Sara, tingin ko malabong makumbinsi yung mga tao. Malabo talaga. Hindi sila basta-basta makukumbinse kasi nga ang mga Duterte ay may pruweba. Mga taga Davao pa lang nagpapatunay na mayroong pruwebang ginagawa ang mga Duterte. Lalong-lalo na si Tatay Digong is naging presidente. Lalong pinakita niya na meron siyang katibayan, may resibo. At etong si VP Sara ay naging vice president. Meron din siyang resibo na pinapakita sa taong bayan. Kaya hindi sila pwedeng masira ng ganun-ganun na lang. Kasi ang mga Duterte is nakagawa na yan ng mga supporters eh. No? Since dati pa kahit mga mayor pa sila sa Davao, may nabuo na silang supporter. So ang nangyari doon is inalagaan nila yung image na yon. No? Ginawa nila yung tungkulin nila sa Davao pa lang. So si Tatay Digong nung tumakbo bilang presidente, kung ano yung tungkulin na ginagawa sa Davao is in-apply sa buong Pilipinas. 'Di ba? Hindi man ganoon ka 100% pero may ginawa siyang pag-apply na ginagawa nila sa Davao. Yung higpit nga noon, 'di ba? Nakita naman natin. So nagustuhan ng taong bayan yung naging pamumuno ni Tatay Digong nung naupo siya bilang presidente. Siyempre maiisip ng mga tao, etong anak, siguro mas mainam 'to, 'di ba? Tatatay pa lang ayos na. Kaya nga napakahirap kasing sirain si Sara Duterte sa ganitong sitwasyon. Dahil meron silang mga napatunayan at meron silang malaking mga supporter. Kaya napakahirap talaga siyang tibagin. 'Di ba? Kaya minsan may kasabihan tayo eh, kung hindi mo kaya ang isang kalaban mo, bakit hindi mo na lang kaibiganin? 'Di ba? May ganun eh. Yun ang naging kulang. Sana tinuloy na lang yung pakikipagkaibigan. 'Di ba? Kaysa ganito yung nangyari, siguro hindi din naman natin sila masisisi. 'Di ba? Baka mamaya naisip na gano'n, no, kalabanin na natin 'to, ganito, ganyan. Kasi nangunguna 'to, baka mamaya maniwala sa atin, hindi nga po gano'n ang nangyari. Nabaliktad yung senaryo kung ano man ang iniisip ko. No? Kaya sana na lang kinaibigan nyo na lang. Syempre, baka pag dumating yung eleksyon, hindi siya tumakbo. 'Di ba? Para kasing sa isip ko, parang hindi naman tatakbo presidente si BP Sara noon eh. Baka pagkatapos ng term niya ng vice president is ayaw niya na. Kaso nga lang, nagkamali kayo ng tactics. Kaya may media dyan, ako, mapapahiya namin to. Handa kayo ng mga script. Nakahanda kayo eh. Oo, namimidya siya. Sumisikat siya lalo.
Yun po yung purpose nila, wasakin eh. After po nito, siyempre, tapos na si BP Sara, sikat na naman siya, lahat na naman ngayon. Lahat na naman po ng media, laman na naman siya. Walang binabayarang media si BP Sara. Paalala ko lang sa inyo, wala po siyang binabayaran na PR. Wala siyang binabayarang media, pero yung mga media nakatutok dyan. Di ba? Kaya ganun pa rin. Nababalita pa rin siya. Siyempre, interviewin siya. Diba? Nagagamit niya kayo ng libre, kayong media. Hindi nyo nahalata yun. Siyempre, kinakailangan nyo i-cover, baka mapahiya eh. Hindi po napapahiya. Sino napapahiya? Yung mga congressman. Sasaluhin na lang nila na hirap tuloy yung mga vlogger nyo na saluhin. No? Para pasamain si BP Sara. Ang hirap pong pasamain yung hero eh. Lumalabas pong hero. Hindi pa yan. No? Imbes na may mga binubunyag pa kayo, ngayon na kasalukuyan kayo mahahabayang hearing eh. Wala na umiintindi bakit lahat ng press sumunod kay BP Sara eh. Lahat ng press nakuha na naman ni BP Sara. 'Di ba? Tapos nagsasalita na naman si BP Sara sa lahat. Kung tutusin, nagiging matunog siya sa mga nangyayari. Kasi ang mission, kung may mission man kayo, na patahimikin to, kailangan himawala ang pangalan to, hindi masyadong marinig ng tao, wala. Ganyan ang nangyayari. Dahil sa ginagawa nyo, lalo siyang sumisikat, lalo siyang nadidinig. Di ba? Ang dami pong mga binibitawan ni BP Sara na mga, kumbaga sa basketball, yung mga dunk ni Michael Jordan, pamposter, no? Quotable quotes. Napakarami na naman binitawang quotable quotes ni BP Sara. Isang araw lang naganap o kalahating araw lang naganap. Isang linggo na namang laman ng balita si BP Sara. Inggit na inggit po yun ang mamimigay ng ayuda eh. Pilit na pilit yung pagko-cover sa kanya ng media. Bibigyan ko kayo ng Sir Badong, parang lasing naman yun. Alam mo, Tambi, dapat tinaayos mo rin muna yung mga diction mo kung magtatagalog ka. Bibigyan ko kayo! Di mo ano ba bibigay daw? Palakpakan na lang tayo, may bibigay. Hirap na hirap makakuha ng media mileage. No? Pero mo, bilyon-bilyon yung pinamimigay. Kada daming tao lagi. Walang pumapalakpak nga lang. Meron pa, saan ka nakakita na? Kasi talagang kahit sabihin kasing mamigay ng ayuda, mamigay ng ganito, kahit na supalpalan yung mga tao ng ganyan, meron kasing nagiging issue eh. Meron nagiging issue sa kanya. 'Di ba? Kaya kaysa ganyan na, mamigay ako, mas maganda kung sagutin na lang lahat ng mga naibibintang o napaparatang sa kanya. Ngayon, kapag wala siya talagang kinalaman at nakumbinsi yung mga tao na gano'n, napatunayan niya na gano'n, di, mas maganda. 'Di ba? Ganun yan eh. Kailangan patunayan mo muna yung sarili mo sa mga tao. Kasi may mga tao kasi na hindi madadaan sa ganyan. 'Di ba parang magsasayang ka lang ng pera, magsasayang ka lang ng tapos bandang huli, pag lumaban ka, may nakalaban mo si BP Sara, matatalo ka lang din. 'Di ba? Sayang lang yung effort. Yun lang ang nagiging kulang eh. Kailangan linisin mo muna yung bakuran mo kung ano yung nagiging kalat doon. Ngayon, kapag nalinis mo na, naging maayos na, saka ngayon tumulong sa mga tao. Kapag yung mga tao is nakumbinse sa kung ano yung sasabihin mong paliwanag tungkol sa nagiging akusasyon sa'yo. Ganin yun. Palakpak po tayo. Pucha si Duterte kahit saan makita. Duterte! Hindi sa totoo lang talaga, si VP Sara hindi pa gumagawa ng mga ganyang klaseng bagay. Hindi siya tumutulong lang, hindi siya nagbibigay ng mga ganyang mga ayuda. Nagbibigay siya ng mga ayuda doon sa mga taong nasasalanta talaga. Yung mga dinadaanan ng mga bagyo, kalamidad. Doon talaga natin nakikita yung presensya ng Office of the Vice President. Pero yung parang kinukonsinti mo yung tao na mamimigay ka ng ayuda ng ganito, na alam naman natin may trabaho naman ngayon, pwede naman maghanap buhay, is hindi naman ginagawa ni VP Sara yun. Na yun ang tama. Na parang wag nating gawing tamad ang mga Pilipino. Naaasa lang tayo sa hingi-hingi. Aasa lang tayo sa mga bigay-bigay. 'Di ba? Pwera na lang talaga doon sa mga lugar na talagang nakakaranas ng paghihirap talaga, yung matinding kahirapan. Yun, pwede yun.
Pero sa mga ano, kung saan-saan ka lang mamimigay, kahit na may mga nakakain naman 3 beses isang araw, tapos bibigyan mo pa ng ayuda, napakahirap naman yun. Parang abuso naman yun, di ba? Lagi, ganun. Bibigyan mo ko! Sir Badong naman, parang ginawa mo naman lasing eh. Luma, ilan lang yung nag-cover nun? Mga vlogger lang at papakalat na lang nila. Ito po, walang bayad sa media. Oh. ABS-CBN, GMA, nag-uunahan pa eh. Nag-uunahan pa sa mga quotable quotes ni VP Sara eh. Kumbaga, walang ginagawang effort si VP Sara pero pumuputok siya, no? Hindi po nagpapatawag si VP Sara ng press con. Kasi pag nagpatawag... O kaya, yung yung mga naakusahan ni VP Sara naman, o magpatawag din ng ganyan, o magpa-imbestiga din sila, o... Di, syempre, tututok din yung ano dyan. Tututok din lahat ng media doon. Syempre, aantayin naman yung sagot nila kay VP Sara, di ba? Magiging ka-interest yun. Di ba? Yun ang hihintayin doon eh. Oh. Pagka ng press con, alam mo, yung mga yan, sanay yan na meron kang inaabot eh. Napansin nyo ba, hindi nagpapatawag ng press con si VP Sara? Kumbaga, no, need na, no? Ayan na, may mga press na dyan eh, no? Matindi. Kayo nagpapasikat kay VP Sara. Gawan lang ng speech ni VP Sara yan. Durog-durog na kayo. Nakabanat na, sumikat pa na naman si VP Sara. Ano po yung mga quotable quotes ni VP Sara? Katulad po nito, it is clear to me that this inquiry is not about misuse funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contest. Ito po yung speech na lang to ha. Ang dami na pong kinote ngayon. Anong tawag dyan? Yung mukha ni VP Sara tapos may quotes. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Portal. At syempre, yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.